Mga kababayan, Senador Amy Marcos nagsalita na sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. Sino kaya ang kakampihan niya? Panoorin po natin ito hanggang sa huli. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan mga kababayan, naniniwala ba kayo na hindi niya pag-aaksayan ng panahon ang impeachment ni VP Sara? Yung pinsan niya kaya, atat na di ba? Presidential sister, Senator Amy Marcos. Alam mo, Sister El, yes, lakay. Ito na, nagkatotoo na ang sinabi ni Senator Amy. May magpa-file na impeachment complaint sa kabila ng panawagan ng Pangulong Marcos na huwag lang ituloy ang file na impeachment dahil lalo tayong magkakahati-hati. Senator Amy, ayan na. Bakit natuloy pa rin po ang pagpa-file na impeachment complaint? Hindi ko nga alam ano bang klase yan. Pero alam na namin, inaabangan na namin this week na magkakaroon ng impeachment complaint kasi dali-dali daw ipapadala sa Senado. Yun nga, konting respeto naman sa ating Pangulo na nawagan na hindi yan mahalaga at hindi makakatulong. Pero mukhang may sariling utos, may sariling direksyon ang mababang kapulungan. Sana diinin pa ng ating Pangulo dahil nagmumukha silang lahat kasabot dyan. Hindi naman maganda yan. Pati ba naman Pasko, inagaw pa sa atin? Ano kaya ba yan? Nga, dapat give love on Christmas Day na lang. Kaya away nga. pa. Oo. World peace. Ayan, world peace. Sabi ng mga miss. Pero Senator Amy, ma'am, ayan na. Hindi ba gahol sa panahon? Malapit na election. Next year na. May na. Ayan na. Ano ang tingin niyo? Mag-prosper ba ito impeachment complaint? Iniisip nga namin yun, pero kung tutuusin, yung kay Justice Corona, kung maalala nyo, December 12, diba? December 12 po. December pala mas yun? malala pa yun. Ito, December 3, kung sakali umabot ngayon. December 12, mahilig sila mag-operate habang recess. Naalala nyo last year, kaya hindi na ako matutulog, Pasko o New Year. Noong last year, itong People's Initiative, naumpisahan yan December naka-recess kami. Yung pala, nagpapapirma na, ratsyada na. Ano ba yan? Walang ganyan naman. Maraming magagaling at matitibay na congressman. Naku, talaga naman. Huwag kayong pumayag na magamit sa ganitong mga political machinations. Nabanggit niyo, Senator, I mean, ito yung panahon ni dating delayed Chief Justice Renato Corona, December. Ayan, at alam naman natin na tama, ang bilis dahil may kasamang PDAF. Ayan. Aray ko, dahan-dahan sa PDAF. Ay, sorry. Ayan, aray ko, ano yun? 42 billion. Naku po. 42 billion pala nun? Ewan, nung panahon na yun, ang tagal na nun. Yun lang, nababalitaan namin. At alala ko, doon kay Justice Corona, tatatlo lang ang natirang senador nung umpisa, siyam. Tapos nalagos ng unti-unti. Naku po, ang sagwa talaga noon. Kaya't yun, si Senator Miriam, Senator Joker, at saka si Bongbong, tatlo lang sila na nanindigan. Kaya eto nga, sana. Si President BBM pala ang senador noon. Last 3 men standing sila noon. Naku po. So, paano yan? Sinasabi, gahol ang panahon. Pero kung gayahin yung proseso ng panahon ni in-impeach si Chief Justice Corona, gamitan din ng PDAF. Mapapabilis kaya yan? Naku, magdahan-dahan sa PDAF na yan. Kayo rin. Alam natin kung ano nangyari. Ang masaklap. Talaga naman. Wag naman sanang ganon. At tutukan na lang natin yung tunay na problema ng bigas. Ayan, yung masyadong mahal na bilihin. At lahat ng issues natin sa Pilipinas na talagang nagpapahirap sa tao. Wag na lang ito. Ano ba naman? Pero Senator Amy, ang Pangulong Marcos ay may panawagan sa kanyang sa inyong mga kaalyado sa Kamara na wag na ituloy impeachment. Tama. Ano sa palagay mo? Makinig ba si pinsan?
Ayan, may sariling mundo, aray ko. Yan ang masaklap kasi kung tutuusin, kausapin mo yung mga congressman, nervous na nervous. Unang-una, hindi pa napapasa yung budget. Afraid, baka walang umabot sa distrito. Ikalawa, may eleksyon. Pag hindi ka kaalyado ng administrasyon, pakahirap sa mga panahong ito. Ayan, kaya't nagdadahan-dahan sila. Pero, iba yung utos, iba yung nasa itaas. Tignan natin. So wala ka bang talaga naman. Wala ka bang panawagan kay pinsan na sabi ni Oo, Presidente, dapat makinig na sa Pangulo. Mag-usap-usap kayo. Nako, talaga naman. So ano apela mo kay pinsan speaker? Ay, hindi naman makikinig yun. Sikat yun eh. Ganun ba yun? Alang-alang sa bansa. Tama, alang-alang sa bansa. Yan na lamang ang isipin natin. Isang tabi muna ang mga hinanakit, ang galit, ang ambisyon. Ay, talaga, itabi muna lahat yan. At ang layo-layo pa ng 2028. Totoo Sabi nga, it's a political lifetime away. Ba't nagmamadali? Ayan, pero sa tingin nyo, magpro-prosper ba ito o hindi? Nako, ngayon, panatag ang kalooban ko na walang boto sa Senado. Pero, kinakabahan ako lagi. At matindi parate kapag yun na isiniipit ng administrasyon, di ko na maintindihan. Ayan, Hindi naman siguro. Matitibay naman ang senador natin. Ayan, sa bagay. Oo. So, ang bola pagka inapruba ng Kongreso, nasa inyo na sa Senado. Sa Senado. Ayan, ikaw siguro nagbibilang din kayo mga kaalyado diyan o mga ano diyan sa bagay independent mind sa mga senador. Oo, sabi nga 24 different republics. Ngayon 23 na lang kasi si Sani Angara nasa kabinete na. Pero makikita mo naman dung pinag-usapan yung OVP budget, yung budget ni VP, pinadadagdagan na napakaraming senador. So kita mo naman na talagang kahit papano, marami pa ring senador na ayaw masangkot sa away-away na yan. At gusto nga nilang dagdagan yung kay VP Sara na budget. Kasi marami naman siyang social benefits, marami siyang opisina sa iba't ibang mga lalawigan na talagang tumutulong sa tao. Nakakausap ba si Vice President Sara, Senator Amy? Lately hindi na kasi abala siya dun sa kanyang anak medyo na-stress pati yung bata. Grabe naman talaga itong buhay na to. Ganun ba? Pati mga anak naapektuhan na. Syempre nagbabasa na yung mga yun. Nakikita naman nila. Na. At nanonood ng TV. Nakakaintindi na yung mga bagets. Kawawa naman hindi dapat dinadama yung buong pamilya. Sobra yun. Bilang kapatid ng Presidente, Senator Amy at kaibigan ni VP Sara, hindi ka pwedeng mamagitan dyan na mag-ayos-ayos na. Ayan na. Nako, kaya nga ako lumayo na. Sabi ko nga, ayoko na makipag-alyansa maski saan. Pagkat nakikita naman natin na talagang mauuwi sa madugo at putikan na away. Kaya eto nga, sabi ko magtrabaho na lang tayo at yun ang panawagan ko sa lahat. Pwede ba? Pero yung mamagitan, ako, sa kanila na yan, pinagdadasal ko na lamang. Sabi ni VP Sara, umabot na sa sukdulan, there's no more turning back ba yung sinabi niya? Ayan na. Malalim na ba talaga ang sugat at mahirap na ba itong maayos, Senator Amy? Ewan ko. Sabi nga ng Pangulo, di ba? Sabi ni Pangulong Bongbong, never say never. Never say never. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Tignan natin. Yun. Ako'y magtatrabaho na lang. Bahala na, sabay dasal. Magtitirik ng kandila sa Badok, Ilocos Norte, La Virgen Milagrosa. Umaasa ako, may himala. Wow. Sumama mo rin sa Manawag. Correct. Habang mapunta na rin doon, Manawag. Lahat ng pwedeng pagdasalan. Ayan, para peace on earth. Peace on earth. Ayan. Peace on our country. Bakit walang Christmas spirit? Isipin mo, Pasko aagawin. Saklap naman ang buhay natin. Ayan. Anyway, Apo, Senadora, Diyos na ginaapo. Ayan, baka gusto mong batiin yung ating mga kabayan. Yes! Ayan, Naragsa ka pa ng Pasko. Sana lahat ay masaya sa Paskong ito. At manahimik muna, isang tabi muna ang politika, eleksyon, at madugong away-away. Ayan. So, thank you very much. Thank you very much, Apo. Pero ako'y kinakabahan. Bakit? Mamaya, dumating na sa Senado yan. Kakalampagin na kami ng bonggang-bongga. Ayoko ng ganyan. Sabi 24 republics yan 23 na lang ngayon. 23 na lang ba? O nga pala, wala si Senator Sani Angara. Yes, kailangan niya ng 2/3 vote yan Ayan, so, kailangan na
16. Ayan. Ayun. Pero at least ang presidente naman ayaw na impeachment. So siguro hindi katulad ng panahon ni Corona, walang PDAF. Nababaha. Sana! Ewan ko. Tignan natin. Nakatenga pa rin ang budget hindi pa tapos. Yung nga Yun nga abala nga ako dyan kasi inaasahan niya ng tao yung 2025. Tapos election budget pa yan. Kaya kailangan, dami-dami talaga nag-aabang. Unay mo na yung budget bago yung mga ganyan-ganyan. Oo naman! Oo, ang sikmura muna. Bituka muna. Unahin ng tiyan. Bisinti tiyan. Ayan. Anyway, Senator, maraming salamat. Just The statement of the President is unambiguous na wala kaming kinalaman dyan. And we are not going to encourage that. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no. That is never in the that is never true. Dumipensa rin si Ombudsman Samuel Martires na hindi siya bata. Hindi siya bata-bata ni dating Pangulong Digong Duterte. Ito dahil sa paratang na kaya hindi pa gumagalaw ang Office of the Ombudsman para kasuhan si Vice President Sara Duterte Carpio ay dahil Duterte appointee siya. Sa panayam ng 2x2, sinabi ni Justice Martires na nakikiliti umano siya sa mga paratang na ito. Ang kay Ombudsman, hindi siya nilagay sa pwesto ni Pangulong Duterte para i-babysit si Vice President Sara, bagkus ay para gawin kung ano ang tama. Naritong muli, si Ombudsman Sam Martires. Alam nyo, sa mga tanong na yan, masyado sa mga paratang sa amin o sa akin, na masyado na akong nakikiliti. Hindi na maganda yung pagkakakiliti sa akin. Kung ganyan naman ang kanilang sinasabi. So lahat ng opisyal ng gobyerno na katulad ng mga Pinoy appointees, di ba? May mga si President Aquino, si President Arroyo. Ibig bang sabihin hanggang ngayon yung loyalty nila, yung still they're beholden to the past president? Nang in-appoint ako ni President Duterte, wala naman kami usapan na, boy, Justice Martires, you take care of my children, you babysit. Hindi naman ko in-appoint na babysitter In-appoint ako ni President Duterte, dahil siguro sa paniniwala niya sa akin, in-appoint niya ako, ang sabi niya sa akin, do what is right. Attorney Sal, una sa lahat, tila naghugas kamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pahayag nito na aksaya lang ng panahon ng usaping pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isang political analyst, dagdag pa nito parang nais lang daw ipakita ni Marcos Jr. na hindi siya responsable o guilty sa hakbang na ito. Si Crescent Catarong magbabalita. Ambos ha? Muling binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na malinaw ang naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na walang kinalaman ang Malacanang hinggil sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview nitong Martes, sinabi ng opisyal na hindi susuportahan ng presidente ang impeachment case at hindi rin anya nila hinihikayat na gawin ito. The President has been very clear about his position on this. So any suggestion na political yan or instigated by our side, no, that is never true. Ipinunto ng Executive Secretary na distracting lamang ito, lalo't marami raw pangangailangan na gawin na importante sa bayan. Una nang ipinahayag ni Marcos Jr. na pagsasayang lang ng oras kung isusulong pa ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Nitong Lunes ng hapon, tuluyan ang sinampahan ng impeachment complaint sa Kamara si Vice President Duterte na inendorso naman ng Akbayan Party List. Pero para sa political analyst na si Dr. Froilan Calilong, tila naghugas kamay ang Pangulo sa naging pahayag nito na wag nang pag-aksayahan ng panahon ang isang impeachment laban sa Vice Presidente. Ani Calilong, parang nais lang ipakita ni Marcos Jr. na hindi siya responsable o guilty sa hakbang na ito. Subalit maliwanag naman daw na mayorya ng mababang kapulungan ay kontrolado ng Pangulo. Parang Pontius Pilate, no? He's washing his hands of the guilt. Itong pag-file naman to ng Akbayan, ito hindi ko na, kumbaga parang inaasahan ko to dahil nga
Unang-una, medyo yung mga makakaliwang, mga miyembro ng ating Kongreso, they really saw this as an opportunity to get back at Duterte, particularly at the former president. They will really try to get something out of it. Umaasa naman si Kalilong na hindi ito mauuwi sa pag-aaksayangan ng panahon at pagsisikap, lalo na sa panig ng grupong naghain ito. Kasabay nito'y umaasa rin siya na meron talagang pinaghuhugutan ng matibay na ebidensya ang impeachment na ito. Dahil kung wala, maaaring masira lang ang kredibilidad ng akbayan bilang isang pwersang pampolitika. And if an impeachment complaint will result into the dismissal dito sa House Committee on Justice for lack of form or substance, it could undermine akbayan's credibility as a serious political force, no? Baka hindi yan pagtatawanan pa sila rito, no? Yung mga kritiko, they might accuse the group of rushing the complaint without sufficient evidence or legal grounding, you know? We need to understand that an impeachment complaint can only be filed once. Sa kabilang banda, magsisilbi namang oportunidad ito kay VP Sara na isiwalat ang lahat ng nalalaman niya at patunayan na mali ang mga paratang sa kanya ng mga detractor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Ayun, Attorney Sal, una sa pahayag ni Executive Secretary na wala silang kamay dyan sa impeachment rap na yan. Hindi nila sinusuportahan. Kayo ba'y naniniwala dito, Attorney Sal? No naman, hindi ba matagal ko na sinabi yan? Sinabi ko na yan. Nung una pa lang si Presidente Marcos Jr. sabi ko, ginagawa niya lang yan para hindi siya mapagdudahan. Ang Kongreso, hindi yan gumagalaw nang hindi nalalaman ng Presidente at sa ngayunan. Yan namang sinasabi nung isa dyan na narinig ko kanina na pag na-dismiss daw yung complaint, ma-undermine ang kredibilidad ng mga nagpan. Ano pinagsasabi mo? Ay dati nang walang kredibilidad yan. What diminish? Itong mga artista na ibinabalita ninyo, puro mga palingado mga sinasabi. Makinig na lang sila sa SMNI para alam nila kung ano mga analysis natin tumatama lahat. Di ba tayo nagsabi? 4 months ago sinabi natin tuloy ang impeachment na yan. Yan. Ito pa. Itutuloy ang kaso kriminal. Sinabi ko, naman yan. Pa. O, tatanggalin ba o hindi? Most likely. Pero pag ang mga senador, tamaan ng kidlat ng kaliwanagan, hindi matatanggal. Ngayon, pag natanggal, syempre, kung may halimbawa, natanggal, tapos na convict, okay? Di wala ka ng kandidato sa Panguluhan. Meron pa. Malakas pa. Si Robin Padilla ang isasabong natin. Walang laban sila lahat dyan. Kasi ang plan wala, Duterte. Pagayon Duterte, gusto na talaga Duterte Robin. Kung tatanggalin niyo si Duterte Sara, Robin pa din. At alam mo, Attorney Sal, maliban doon sa grupo na akbayan na nag-file ng impeachment complaint, plano pang magsampa sa Kamara ng isa pang impeachment complaint, ang Makabayan Block naman. Dalawa na ang magiging impeachment complaint laban kay VP Sara. Anong masasabi mo dyan, Attorney Sal? Agenda nga yan. That's the political. Saan nyo na lahat ng the entire kitchen to the throne at the May isa pa nagtatanong dito, Attorney Sal, sa ating mga kababayan sa social media, kaugnay sa naging courtesy call ng ilang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines kay House Speaker Martin Romualdez. Kung normal lang ba daw ito, lalo't mainit kayo ng usapin sa politika at nagsasabi sila na nananatili silang non-partisan. Ano masasabi mo dito, Attorney Sal? Yan, mga puro appearance lang yan. The same people nag-courtesy call. They will be the same people na pag umalsa ang bayan, they will be the same people that will jail them. At nasasabi din sa nasabing meeting, tiniyak daw ni Romualdez ang suporta sa AFP Modernization Program at dagdag na allowance ng mga sundalo. Ang dami daw pera ni Romualdez, saan daw ito galing, Attorney Sal, sabi ng mga netizen. At kung ito'y gagawin, ito ba isang paraan ng loyalty check ng administrasyon or is the House Speaker
chine-check ang loyalty daw ng ating AFP kung nasa administrasyon pa rin po daw. What do you think sa analysis ng mga kababayan natin, Attorney Sal? Sabi ko, nagtataka sila kung saan galing. Alam ko ba, alam nyo na kung saan galing kayo. Tapos yung sinasabi kay Chris, nagbabribe ka, ginagaya mo si yung dating administrasyon na naging Chris. Kaya naging Chris yun na nga. Yung bribe niya, hindi na ubrehan. Tatanggapin. Bakit naman hindi? Pera. Tatanggapin nila yan. Galing din. Pero, ganun pa rin. Tandaan nyo, pag nag-alsa ang sambayanan, kayo ang ikukunin. Yan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa video ito? Mag-comment lang po at mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.